Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na ginagawa, daily devotion, at ito po ay live buhat sa Santo Tomas, Batangas. Ito po ay through Facebook. Tayo po ngayon ay nasa pagtalakay sa Isaiah chapter 30. Kahapon ay nasimulan natin ang kabanata na ito at tayo magpapatuloy. Nasa talatang 2 hanggang 5 ang ating nakaschedule na talakayin sa gabi pong ito. So bago yan, tayo po ay sama-samang dumulog at manalangin sa Panginoon. Magandang gabi, Pastor Claude. Tayo po ay magsimula sa ating pamamagitan ng ating pananalangin. Yan. Okay, so pray tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, patuloy po kami amang nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo. Samahan mo kami, Ama, sa gabi pong ito, sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa amin, maging ang mga tao at mga kapatid na makakasama namin sa gabi pong ito. Pinapaubayan namin sa iyong lahat ng ito, Ama. Samahan po kami at bigyan ng karunungan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi, Nanay Mercy, ang aga ni Nanay Mercy. Sige po, tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, tayo ay nasa chapter 30. Kagabi ay nasimulan natin ang kabanata na ito. At basically, ito po ay magandang gabi, Ate Jessa. Salamat na daan ka sa talakayan natin. Nawa ay maayos ang iyong kalalagayan dyan sa Qatar, ano? At medyo alam natin ang pinagdadaanan. So, nawa ay maging maayos ang iyong sitwasyon at kalalagayan dyan. Magandang gabi rin at Alma sa buong pamilya ng Unido dyan sa San Rafael. So, tayo po ay nasa Isaiah chapter 30 verses 2 to 5 ang ating tatalakayin sa gabing ito. Kagabi, ang verse 1 ay natalakay natin at ito ay nagpapasimula sa pagtalakay ng kabanata na to. At doon pa lang nakita natin yung unang pananalita ni Isaiah na nagpapahayag ng pagkaawa sa mga Israelita sa Jerusalem. Kaya ang sabi doon, kawawa ang mga suwail na anak. Ang tinutukoy ditong mga anak ay ang mga Israelita doon sa Jerusalem o sa Juda dahil sa kanilang kawalan ng pagsunod at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sila ay namuhay sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at ng panahon na sila ay hahatulan ni Yahweh dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Sa halip na manumbalik kay Yahweh, humingi ng tawad sa kanilang mga ginawang pagkakasala, ang ginawa nila, patuloy silang nagmataas at pumunta sa ibang lugar para humingi ng tulong. So, ito nga ang tatalakayin natin sa mga susunod na talata. Sa verse 2, ang sinasabi dito, nagmamadili silang pumunta sa Ehipto upang humingi ng tulong sa paraon. Ngunit hindi man lamang sila sumangguni sa akin. So ito'y direktang pananalita ni Yahweh ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Sasalin sa King James, lagi po nating sinasalin sa King James Version ang ating pag-aaral para lalo nating mas maunawaan, mas malawak at minsan mas detalyado ang binabanggit sa King James. Pwede tayong gumamit pa ng ibang Bible. Pero ang magandang balita, Biblia kasi na karaniwan nating ginagamit, mostly ito ay summarized na at parang commentary na ang nilalaman nito. Kaya minsan hindi natin natatalakay na yung buong detalye. So pumunta tayo sa King James o minsan sa Contemporary Standard Bible, sa ESV at kung ano-ano pa. Magandang gabi, Tess. Salamat sa pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Okay, ang talatang 2 ay nagpapakita ng lalim ng pagsuway at pang-iinsulto ng mga Israelita sa Diyos. Magandang gabi, Brother Edgar. Ayan, walang pasok ngayon, kaya mahagang sama si Brother Edgar. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. At hindi lang simpleng kawalan ng pananampalataya, sa halip ipinapakita pa nila na parang walang kakayahan ang Diyos na sila ay tulungan, sila ay samahan sa kanilang mga pinagdadaanang problema. Iniinsulto ng mga Israelita ang Diyos sa kanyang otoridad at kapangyarihan. Nakakasama ng loob, siguro, buti na lang at Diyos ang kausap nila dito. Kung hindi kung ordinaryong tao, talaga naman siguro magtatampo na ito ng katakot-takot.
Hindi iniisip o pinahalagahan ng mga taong pinili niya, minahal at pinagmalasakitan niya ang lahat ng kanyang ginawa para maitaguyod lamang ang kanilang buhay. Sa habang kasaysayan ng Israel, napag-aralan na natin ang mga ginawa ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Simula sa pagpili sa kanilang lolo, si Abraham, then ang kanilang si Isaac, and then si Jacob. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po muli sa inyong pag-join. At noong panahong sila ay makakaranas ng pagkagutom doon sa Kanaan, dinala sila sa Ehipto sa pamamagitan ni Joseph. At napakahabang kasaysayan, yung tinalakay natin. Ngayon, ang nakakalungkot nito, sa panahon na ito na nahirapan ang mga Israelita, sa halip na isipin nila yung naging pagtulong sa kanila ng Diyos, ay nagmalaki pa sila. At parang sinabi nila, walang kwenta ang Diyos na ito, walang kwenta itong si Yahweh, walang magagawa sa amin. Doon tayo pumunta sa Ehipto at siguradong matutulungan tayo ng paraon. Napakabigat ng kanilang ginagawa, napakasama ng kanilang puso o ng kanilang damdamin, hindi man lamang nila naalala ang mga ginawa sa kanila ng Panginoong Diyos. Ilinabas niya sa pang-aapi at pagmamalabis sa Ehipto. Itinawid sa lupang pangako sa Kanaan. So yun nga, yung ating binabanggit, napakalawak ng ginawa. Habang pinag-aaralan ko at ginagawa ko itong sitwasyon na to, pumapasok sa akin lagi yung sitwasyon ng yung buhay ng mga lingkod ng Panginoon, buhay ng mga pastor. Si Pastor Nanding ay, bibisto ko ang edad ni Pastor Nanding, siya ay 73 years old at napakahaba na ng panahon na naglilingkod sa Panginoon. Napakarami, sigurado na napakahaba na, napakarami na ng naranasang hirap sa mga tao, sa mga simbahan na kaniyang pinangunahan. Itong sitwasyon ng Panginoong Diyos na binabanggit sa talatang ito, ito po ay very normal na sitwasyon na nararanasan ng mga pastor o ng mga lingkod ng Panginoon. Magsisimula ng simbahan, aalagaan ng mga tao, tuturuan ng Biblia, kung anumang mga bagay na magaganda, pero sa dulo, ang ibabalik ng mga tao ay pang-iinsulto o kaya ay iiwanan o kung ano-ano pang mga mabibigat na sitwasyon. Sa maigsing panahon ng paglilingkod ko sa Panginoon ay naranasan ko na ang mga bagay na ito. Hindi naman lahat ng tao ay nangiiwan. Meron namang mga taong bumabalik at nananatili. So dito nakakasama natin lagi si Tita Glo, Sangwensa, si Ate Josie, si Christine, mga miyembro natin yun at mga kasama dati sa Antipolo, doon sa Your Special International Ministry. Bagamat mahaba ng panahon, matagal na kaming hindi nagkikita dahil may iba naman ng church, nasa Touching Lives na ako. Pero doon, may mga bumabalik. At sa napakahabang panahon ay makikita natin ang maraming mga taong umaalis nang iinsulto sa mga lingkod ng Panginoon. At ganun mismo ang yung naranasan ng Panginoong Diyos dito na pang-insulto ng mga Israelita ay nararanasan. Well, ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus na tayo makakaranas ng mga pagsubok, ng mga trials and tribulation dito sa mundo. Si Tess ang tanging naiwan doon sa Touching Lives sa San Roque. Nang sinimulan natin ito ng 2019, napahinto dahil sa pandemic. Pero biyaya ng Panginoon, si Tess ay nananatili ang kaniyang buong pamilya. Si Brother Edgar ay napakatagal ng panahon na kami hindi nagkikita, 2006, 2005, 2006, noong kami magkasama sa trabaho dyan sa Parañaque. Pero ito, nakakatuwa dahil nagkakasama-sama sa ganitong talakayan, sa ganitong pag-aaral. So, positibo ang bagay na ito. Pero kung ating pag-aaralan, hindi po lahat ng mananampalataya o lahat ng simbahan ay may mga ganiyang sitwasyon. Napakarami pong tao na nakasama ko nung una pa, simula pa 1999, na hindi ko na mahagilap sa kasalukuyang panahon. Marami po tayong nakasama na sa Touching Lives na nangawala na rin, hindi na rin bumalik. At nung isang araw nga, may kausap nga si Pastor Claude na parang iniinsulto pa yung ating pag-aaral ng devotion. Po?
Bagamat lagi nating nakakasama yan sa church ng mga nakalipas na araw, na panahon, tumutulong sa atin. Pero alam mo, may mga terminong ginagamit na hindi nakakatuwa. Pero okay lang kasi nasa ibang lugar na sila. So yung tinatalakay natin dito sa talatang ito, nadala ko lang doon sa sitwasyon at karanasan ng mga lingkod ng Panginoon. Hindi naman tayo naghahanap ng appreciation, hindi naman tayo naghahanap ng papuri ng mga tao. Kasi alam natin at ginagawa ito para sa kaluguran, karangalan ng Panginoon. Pero ilang, nabahagi lang natin. Dito, ang ipinapakita sa talatang ito, yung pangiinsulto at kawalan ng galang ng mga Israelita sa Panginoong Diyos. Wow, naandito ang aking pamangkin, Maine. Salamat at napadaan ka sa aming pag-aaral. Ayan. Ang talatang ito'y tumatalakay sa pagsuway ng mga Israelita at ang kanilang pagkuha ng pag-asa sa ibang mga bansa sa halip na sa Diyos. Nangyari ang sitwasyon ito nung panahon ni Isaias, kung kailan ang kaharian ng Juda ay pinagbantaan ng imperyo ng Assyria at pinili o nagdesisyon sila na humingi ng tulong sa Ehipto, isang makapangyarihang bansa na dati nang naging kalaban ng Assyria. Gayunpaman, binalaan ni Isaias ang mga tao na ang paghingi ng tulong sa Ehipto ay isang kahangalan dahil magreresulta lamang ito sa pagkabigo at higit pang kahirapan. Sa halip, itinulak ang mga tao na magtiwala sa Diyos at umasa sa kanyang karunungan at proteksyon. Subalit, ang naging desisyon ng mga tao ay kabaligtaran sa sinuturot sinasabi ni Propeta Isaiah. Sa halip na sila ay bumalik sa Diyos, magsisi sa kasalanan at humingi ng tulong, doon sila nagmamadaling pumunta sa lugar ng Ehipto. Kaya nga, itong unang salita na ginamit dito sa talatang 2, nagmamadali silang pumunta sa Ehipto. There is an urgency, no? Talagang parang kailangan na agad nilang pumunta doon. So, ang tema ng pagtitiwala sa patnubay at proteksyon ng Diyos ay malalim na nakaugat sa talatang ito. Nagbigay si Isaiah ng matinding babala sa mga magiging resulta ng kanilang maling pagtitiwala sa Ehipto. At ito'y mararanasan nila sa mga susunod na talata nating tatalakayin. Sinasalamin nito ang paulit-ulit na tema sa Biblia ng panganib ng pag-asa sa lakas ng tao at makamundong alyansa sa halip na sa karunungan at probidensya ng Diyos. Sa isa pang praktikal na sitwasyon, tayong mga mananampalataya, very common sa atin yung magsabi na tayo'y mananampalataya. Lagi nating sinasabi, pagka maayos ang buhay natin, wala tayong problema, parang okay na okay ang buhay, minsan nakakalimutan natin ang Panginoon. No? Ngayon, pagka tayo may mga problemang malalalim o mabibigat, malimit, dapat tayo ay lalapit sa Diyos. Pero may mga pagkakataon na hindi tayo sa Diyos lumalapit. Nag-iisip tayo ng sarili nating pamamaraan, paano masusolusyonan ang mga problema na yan, o kung paano tayo makakaranas ng mabubuting bagay para malampasan ang kabigatan at problema. Yan po ang isang bagay na nakakalungkot sa buhay natin mga tao sa kasalukuyang panahon, nakagaya ng ginawa ng mga Israelita. So isang kawalan ng galang, kawalan ng respeto at pang-iinsulto sa Diyos. Sa konteksto, ang Ehipto'y simbolismo na kumakatawan sa mundo at sa sistema nito. Ginamit lang po yung bansang Ehipto, pero ito ay lumalarawan sa buong mundo na kung saan ang mga Israelita o yung mga mananampalataya sa kapanahunan natin ngayon ay doon pumupunta, doon nahuhumaling sa halip na manumbalik sa Diyos o doon humingi ng tulong. Sumasalungat ito sa katuruan ng Diyos sa Biblia, na doon sa Kanya ka lamang umasa, sa Kanya ka lamang humingi ng tulong at hindi Kanya pababayaan. Sa paghingi ng tulong ng mga Israelita sa Ehipto, ang mga taong ito ay tumalikod sa Diyos at umaasa sa mga makamundong solusyon, which is very common sa ating sitwasyon ngayon. Sa katulad na paraan, sinasagisag ng paraon ang kapangyarihan at lakas ng tao, earthly power, na kabaligtaran sa tunay na lakas na nagmumula sa Diyos. Hindi natin maintindihan ano bang lohiko, ano bang klaseng pag-iisip meron ng mga taong ito. Hindi ba nila alam na
ang Diyos ang lumika sa mga Egyptians. Ang Diyos ang lumika sa lahat ng tao. Bakit iniisip nila na mas makapangyarihan o mas may kakayahan ang mga Egyptians sa mga tao, sa Diyos? Sa buhay natin, sa practical na buhay natin, pag tayo nakaranas ng mabigat na problema, bakit hahanap tayo ng ibang solusyon? Bakit hindi natin isipin na ang Diyos ang pwedeng tumulong sa atin? Yan. So yan po yung medyo conflicting na pananaw ng mga tao. Well, pwedeng sabihin ng iba, madali mo lang yung nasasabi, Pastor, kasi hindi mo naranasan ang maghirap o makaranas ng problema. Kung maririnig ko po yung mga salita na yun, ako'y mapapatawa lang. Dahil hindi nila alam, kung may magsasabi ng ganon, hindi nila alam kung ano yung mga hirap na nararanasan ng pastor. At particularly, ranas natin ang mga bagay po na yan. Sabi natin kanina, subukan natin na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Dahil siguradong may gagamitin ng Panginoon, may gagawin siya para sa ating mga sitwasyon. Ayan, nandito uli ang isang pang pamangkin, si Ariel. Salamat Ariel, napadaan ka sa ating talakayan. Yan. Pamangkin naman ni Mrs. yan, si Ariel. Okay. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng pagtitiwala sa patnubay at proteksyon ng Diyos. Nagbabala ito laban sa tuksong humanap ng mga makamundong solusyon at alyansa sa halip na hanapin ang karunungan at lakas ng Diyos. Ang talata ay nagsisilbing walang hanggang aral para sa mga mananampalataya na manatiling tapat at umasa sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon, hindi iyong parang iniisip natin, parang tinitimbang natin yung sitwasyon, ito kaya to ni Lord. Sa kanya ko aasa. Ito parang mahihirapan ng Panginoon dito. Hanap ako ng ibang solusyon. So parang, sino tayo? Anong karapatan natin? Anong karapatan ng mga Israelita na husgahan o timbangin ang kakayahan ng Diyos? Samantalang lahat tayo ay nagmula sa makapangyarihang kamay ng Diyos. So nakakainis ba o nakakalungkot ang ganitong sitwasyon at ginagawa ng mga tao na ito? Ang talatang ito ay nagsisilbing walang hanggang aral para sa mga mananampalataya na manatiling tapat at umasa sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Itinatampok din ito ang kahihinatnan ng pagsuway at ang kawalang kabuluhan ng pagtitiwala sa lakas ng tao sa halip na sa soberanya ng Diyos. Sa huli, itinuturo ng talatang ito ang pangkalahatang tema ng Biblia, ng katapatan ng Diyos at ang pangangailangan ng kaniyang mga tao na magtiwala sa Kanya ng buong puso. Kung meron tayong dapat na pagtiwalaan sa buhay natin, ito ay ang Panginoong Diyos lamang. At muli, pwede kong sabihin na sa haba ng panahon ay nasubukan ko na at kayang-kaya na akong patunayan sa lahat kung gaanong kadakila, kabuti ang Diyos sa buhay nating lahat. Pero si Pastor Dandi ko makakapagsalita lang siya, napakaraming ibabahaging patutuo nito sa atin sa haba ng panahon na naglilingkod siya sa Panginoon. Sa talatang 3, sinasabi dito, mabibigo lamang kayo sa hinahangad ninyong tulong at kahihiyan lamang ang idudulot ng inaasahan ninyong proteksyon. Muli sa King James, therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in the shadow of Egypt your confusion. Pansinin niyo yung dalawang negatibong salita na binabanggit dito. Shame and confusion. Shame, kahihiyan; confusion, kalituhan. So, iyan ay mararanasan ng mga Israelita at patalakayin pa natin yan sa mga susunod na talata. Ang talatang 3 ay nagbigay ng babala na ang pag-asa sa lakas ng Paraon o Ehipto para sa tulong ay hahantong sa kabiguan at kahihiyan. Dahil ang kanilang pagtitiwala sa Egypt ay sa huli ay magiging sanhi ng pagkabigo at pagkalito. Yan. Ang talatang ito ay bahagi ng mas malaking seksyon ng Isaiah, mga kabanatang 30 hanggang 31, na nagbibigay ng pagkundina o paglaban o pagkontra
sa mga Israelita sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos at sa kanilang pag-asa sa mga dayuhang kapangyarihan, partikular sa Ehipto, sa halip na magbigay ng buong tiwala at proteksyon sa Panginoong Diyos. Ang talata ay nagsasaad ng babala, kaya't ang lakas ng Faraon ay magiging iyong kahiyan. The power, the strength of the Pharaoh shall be your shame. At ang pagtitiwala sa lilim ng Ehipto ay iyong magiging pagbagsak. Ito ang matinding problema na dapat na ma-realize ng lahat ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Kung inaakala natin na yung mga tao sa mundo ay may magagawang tulong sa atin na tayo'y sasalba nito sa mga pangangailangan o sa lahat ng spiritual needs natin o sa lahat ng solusyon sa kagipitan, nagkakamali po tayo. Bagamat tao pa rin naman ang gagamitin ng Diyos para tulungan tayo, but still, napaka-importante na sa Diyos tayo hihingi ng gabay, na sa Diyos tayo hihingi ng tulong. At hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa kalagitnaan natin o sa buhay natin. Napakahirap actually nitong dalahin sa ating buhay. Kasi minsan, bumababa talaga ang pananampalataya ng tao. Pero again, ang tanging dahilan kung bakit bumababa ang pananampalataya ay sa mababaw na pagtingin sa kapangyarihan ng Diyos. Kung atin lamang mauunawaan ng eksaktong nilalaman ng mga Biblia, ng mga pahayag na ito, mauunawaan natin kung gaanong minahal tayo ng Diyos at inaruga at paano niya tayo bibigyan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po, ang isang advantage na ginagawa natin pag-aaral, nadidetalye natin ang lahat ng bagay na ito at natututunan natin. Matapos nating matutunan ng mga bagay na ito, mababawasan ang ating paggawa ng masama, pwedeng mabawasan ang ating paglaban sa Diyos o pagtitiwala sa mga bagay o sa mga tao sa mundo na hindi naman katiwa-tiwala. Sa halip mapupunta tayo doon sa sitwasyon na sa Diyos lang tayo talaga nakatingin. Kaya nga po, ini-encourage natin ang lahat, particularly, syempre, sa Touching Lives, ito yung ating church, na magbigay ng panahon. 30 minutes lang ito. Mag-focus tayo sa pag-aaral na ito. Kasi napakalaki pong advantage na matutunan natin in full detail. Well, hindi naman full detail. Hindi ko naman kayang ipaliwanag yung buong-buong nilalaman ng Biblia. Magandang gabi, Sir Irene. Pero napakalaking bagay na natututo tayo at napapag-usapan natin ang mga detalyeng ito, ang mga bagay po na to. Ako mismo, sa haba ng panahon ng paglilingkod ko sa Panginoon, ay ang dami kong natutunan, ang dami kong na-realize, ang daming itinuro ng Panginoon sa akin sa pag-aaral na ito. Mga kapatid, gawin po nating modelo si Pastor Nanding. Siya po ay magre-retire na sometime this year. Magpapahinga na siya sa kanyang ministeryo sa Grace Church dito sa Calamba. Pero ang isang bagay na dapat nating makita at matutunan, yung kanyang pagpapatuloy na pag-aaral. Nandito siya lagi. Ito po, bibihira siyang umabsent. Bakit? Ito po'y pagpapakita ng kababaang loob, ito po'y pagpapakita ng patuloy na pagnanais na matuto at makapaglingkod sa Panginoon. Kung tayong mga bata pa lang, ay kayo lang ang bata, ako pa hindi na bata, ay tatama rin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon dahil boring, dahil paulit-ulit lang, mukha ko naman lagi ang nakikita ninyo dyan. Kaya lang sana ay bigyan natin ng pansin kung ano yung pinag-aaralan, kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya ang mga Israelita ay hindi natutong magtiwala ng buo kay Yahweh dahilan sa kanilang katamaran sa pag-unawa, dahilan sa kanilang katamaran sa pag-aaral at sa pagsunod sa Diyos. Gusto ba nating mangyari sa atin ang nangyari sa mga Israelita? Gusto ba nating tayo ay parusahan o hatulan ng Diyos sa huling panahon? Hindi natin kakayanin ang hatol ng Diyos. Hindi natin kakayanin ang anumang kabigatan na magiging resulta ng ating katigasan ng ulo. Kaya hanggat maaga pa, habang may pagkakataon pa, sumunod tayo. Hindi po kayo sa akin susunod kung hindi sa salita ng Diyos.
ibahagi natin sa ibang tao ang mga lessons na ating pinag-aaralan. I-share niyo yung link, i-share niyo yung video, at sa lahat, no? I want to commend si Brother Edgar. Siya ay supervisor ng doon sa Fortune Packaging dito sa Parañaque. Ang mga video na ating pinag-aaralan, sinishare niya even doon sa mga tauhan niya, at natuwa nga ako even daw doon sa hindi ko alam kung anong position ni Sir Bebot, production manager yata. So sinishare niya. So natutuwa ako at salamat kapatid. Dahil sa pamamagitan ng pag-aaral na to, maraming ibang tao na pwede pang makarinig ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, gawin din po natin ang bagay na to. Kasi ito po yung mission natin, ito yung gawain natin. Para maiwasan ng mga tao o makalayo ang mga tao sa pagkakasala o sa pagsuway sa Panginoong Diyos. Gawin po natin ito bilang pagbibigay parangal, karangalan, paggalang, at pagsunod sa Panginoong Diyos. Huwag natin gayahin ang mga Israelita na sa halip na sumunod at gumalang ay iniinsulto pa ang Panginoon. So, yan po. Ang isang maling pagtitiwalang ito na ginawa ng mga Israelita sa paghanap ng proteksyon sa ibang mga tao sa halip na sa Diyos ay nagdala ng pagbagsak sa kanila. Isang maling resulta na kakaiba sa kanilang inaasahan. Ang pag-asa ng mga Israelita sa Ehipto ay hahantong sa kabiguan at kahihiyan dahil matutuklasan nilang hindi maibibigay ng Ehipto ang tulong at proteksyon na hinahanap nila. Ang masama nito, sa huling panahon doon nila makikita. Doon nila malalaman, mauunawaan na hindi pala sila kayang ipagtanggol ng mga Egyptians na kanilang hiningan ng tulong. Ayan po ang sitwasyon. Kapatid, saan ka ba nakaangkla? Saan ka ba lumalapit pag nangangailangan ka ng tulong at pag may mabigat kang problema? Sigurado ka ba na yung nilalapitan mo ay mabibigyan ka ng protection at tulong hanggang sa dulo ng panahon? Kung hindi, ito na yung pagkakataon. Manumbalik sa Diyos, manumbalik sa Panginoon, sa Kanya lang lumapit. At siguradong tayo ay makakaasa. Share natin po ang mga karunungan at katuruan na ito para tayo ay makapagbigay karangalan sa Panginoon. Well, alam na nating lahat na ang sentrong binabanggit sa talatang ito ay yung kamalian ng ugali, ng ginawa ng mga Israelita sa kanilang paghanap ng ibang solusyon sa halip na sa Diyos. Kaya nga, wag na natin silang gayahin. Wag na nating gawin ang kaparehong sitwasyon sa ating kapanahunan ngayon. Bagamat ang konteksto nito, ang nilalaman na ito ay nakasentro sa Israelita, sa Juda, sa Jerusalem, nung kapanahunan nila, ay ilapat natin, i-apply natin sa ating mga buhay pananampalataya. Salamat, Brother Edgar. At yan po ang talagang nais natin, sound doctrine. Sa panahon ngayon, maraming sumasablay ng mga katuruan. Hindi nagtuturo ng doktrina, hindi nagtuturo ng ng mga malalalim na katuruan kasi boring daw no? Kaya sana ako prayer ko lagi na mabalik natin yung ating pag-aaral ng systematic theology at syempre yung church history. Yun po. Maraming mga kilalang simbahan, malaki, madaming tao, masaya ang gawain, pero wala namang itinuturong malalalim na katuruan buhat sa banal na Biblia. Ayan. So muli po, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating sukdulang pagtitiwala ay dapat sa Diyos. Hindi sa makamundong kapangyarihan o karunungan ng tao. Kapag inilagay natin ang ating tiwala sa anumang bagay, maliban sa Diyos, inilalagay natin ang ating sarili sa pagkabigo at sa kalituhan. Tayo na rin ang nagdadala sa ating sarili, sa ating pagkatao, sa pagbagsak. Napaka-importanting maunawaan natin ang mga salita na ito. Tayo nananalangin na pagpalain at gabayan, pero kung dadalhin natin ang ating sarili sa maling pamamaraan at proseso, dinadala natin sa pagbagsak ang ating mga buhay. Dinadala natin ang ating kinabukasan sa isang maling sitwasyon na
ikababagsak nating lahat. At kasama pa ang ating pamilya o mga taong kasama natin sa buhay. Sa pagtatapos ng talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala sa mga panganib ng maling pagtitiwala. Magandang gabi, Pastor Peter, napadaan ka sa ating talakayan. Ito'y nagsisilbing paalala sa mga panganib ng maling pagtitiwala at ang mga kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos. Ang mensahe nito ay may walang hanggang kaugnayan, walang hanggan. Ibig sabihin, lagi itong relevant sa lahat ng panahon. Bagamat ang tema, ang sentrong nilalaman ay tungkol sa mga taga-Jerusalem, mga Israel, sabi nga natin, up to the coming generation ay applicable ang tema na ito. Applicable ang mga aral na matututunan natin sa bahaging ito. Ang mensahe nito ay walang hanggan at ito ay magagamit sa lahat ng kapanahunan. Hinihikaya tayo ng talatang ito na bumaling sa Diyos bilang ating pinagmumulan ng lakas, seguridad at patnubay. Binabalaan tayo nito laban sa pag-asa sa anumang bagay maliban sa Diyos. Dahil ang paggawa nito ay hahantong lamang sa kahihiyan at kalituhan. Sa huli, ang mensahe ng talatang ito ay isang panawagan na magtiwala sa Diyos at humanap lamang ng kanlungan sa kanyang di nagbabago, sa kanyang hindi nagmamaliw at hindi nagkukulang na pag-ibig at pagmamalasakit sa atin. Okay. Sa talatang 4, tapusin natin hanggang verse 4. Bagamat nasa Zoan ang kanilang mga pinuno at ang mga sugo nila'y umabot pa hanggang Hanes. For his princes were at Zoan and his ambassadors came to Hanes. Sa talatang ito ay pinagpapatuloy ang kahihinatnan ng maling pagtitiwala at pag-asa ng mga Israelita sa Ehipto. Binabaliwala ng mga Israelita ang banal na payo ng Diyos na gumabay sa kanila sa panahon ng kanilang pagsubok. Ang talatang ito ay bahagi ng isang malaking propesiya kung saan tinutukoy ni Isaias ang pagiging mapaghimagsik ng mga tao ng Juda. Sa partikular na talatang ito, inilalarawan ni Isaiah ang isang sitwasyon kung saan ang mga pinuno ng Juda ay humingi ng pampulitikang tulong o alyansa sa mga dayuhang kapangyarihan. Ang pagtukoy sa kaniyang mga pinuno o prinsipe na nasa Zoan at kaniyang mga embahador or ambassadors, mga kinatawan ay at mga sugo sa magandang balita ay na dumarating sa Hanes ay nagpapahiwatig na ang mga pinuno ng Juda ay tumingin sa Ehipto at sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga lokasyong ito o sa mga lugar na ito, yung Zoan at Hanes, ipinapakita nila yung paghingi nila ng tulong sa mga tao, direktang paglapit sa mga tao ito. Ang Zoan at Hanes ay kapwa mga sikat na lungsod sa Ehipto. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga lokasyong ito, itinatampok ni Isaias ang lawak ng pagtingin ng mga pinuno ng Juda sa labas ng kanilang sariling bansa para humingi ng tulong. Ang isa sa mga pangunahing tema ng aklat ng Isaias ay ang kaibahan sa pagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng tao at pag-asa sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Sa buong aklat, patuloy na nagbabala si Isaias laban sa tuksong humanap ng katiwasayan at lakas sa pakikipag-alyansa sa mga dayuhang kapangyarihan. Wow, si Michelle. Welcome, Michelle. At napadaan ka sa ating talakayan. Si Michelle ay taga Kidapawan City sa Mindanao pa. Ang temang ito ay inulit sa buong aklat ng Isaias at nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng pananatiling tapat sa Diyos at pagtitiwala sa kaniyang paglalaan. Sinisimbolismo ng Zoan at Hanes ang malawak na pagsuway ng mga Israelita. Yung pag-reach out nila, pagpunta sa malalayong lugar na hanap ng tulong, saliksik ng mahihinga ng tulong, subalit hindi nila alam, nasa tabi lang nila ang Panginoong Diyos. Minsan ganyan tayong tao.
Actually, hindi minsan malimit. Ganyan tayo. Tayo nanghanap ng tulong sa ibang lugar pero alam, nandiyan lang ang Panginoong Diyos. At sabi nga, it's just a prayer away. Panalangin lang. Kausapin lang natin ang Panginoon at siguradong tayo ay kaniyang tutulungan. Ang talatang ito, itong verse 4, ay nagsisilbing matinding paalala ng kanilang kahangalan at paghahanap ng makamundong solusyon sa halip na magtiwala sa Panginoon. Nagmadali ang mga pinuno ng Juda na makipag-alyansa sa Ehipto nang hindi kumukonsulta sa utos ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng pag-asa sa lakas ng tao at militaro ang pag-iwas sa proteksyon at pagkalinga ng makapangyarihang Diyos. Talagang iniisip nila na walang kakayahan ang Diyos. Sa huli, hahantong ito sa kanilang pagkabigo at kahihiyan. Natalakay natin sa mga naunang kabanata at talata na ang Ehipto ay isang bansang kilala sa kasaysayan dahil sa pang-aapi o paniniil, pananakop at pagpapahirap ng kanilang mga bihag. Kagaya ng ginawa din nila sa Israel, sa mga Israelita sa panahon ni Moises. Magandang gabi, Sir Daniel. Salamat, napadaan ka ulit sa aning pag-aaral. Hindi pa sila natuto sa kasaysayan kung paanong pinahirapan sila sa panahon ni Moises, doon pa rin sila lumapit. Ayan. Okay, inihahayag ng banal na kasulatan na ang gayong mga alyansa sa huli ay guguho. Ipinapaunawa nito na ang pag-asa sa anumang bagay maliban sa Diyos ay magdadala sa tao sa kapahamakan. Sa sitwasyong ito, ang Diyos ay handang tumulong, ngunit ang kaniyang mga tao ay matigas ang ulo na pinipili ang pangangalaga sa sarili kaysa banal na pagkakaloob ng Panginoon. Mas pinapaboran nila ang tulong na maibibigay ng tao. Kagaya ng sabi natin kanina, parang binawalaan, inaalisan nila ng kakayahan ang Diyos. So muli mga kapatid, sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, ipinapaunawa ng banal na salita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na wala tayong magiging pakinabang, na hindi tayo magtatagumpay kung tayo'y aasa sa tao. Sa halip manatili tayo sa pag-asa na ibinibigay ng Panginoong Diyos. Sa Kanya lamang, no? Sa Kanya lamang tayo makakaasa. Basahin natin ang buong Biblia, napakaraming talata na tumutukoy at ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng mga bagay na ito na ating pinipilit na hanapin. So tayo po ay manatiling nakakapit sa Panginoon. Sabi sa John chapter 15, manatili tayo nakakapit sa puno ng ubas para tayo ay magtagumpay, mamunga ng marami. At sa iba't ibang bahagi pa ng Biblia, tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay ng kalakasan sa ating lahat. Tanging ang Diyos lamang ang makagagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang tao. Okay, salamat po muli mga kapatid sa inyong pagsama, sa pakikinig sa pag-aaral na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa mga susunod na araw, sa susunod na mga talata, atin pong patuloy na pag-aaralan ang mga ibang aralin pa sa aklat po na ito. Samahan po ninyo ako sa pagwawakas sa pamamagitan ng pananalangin. Pray tayo. Dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Patuloy na binibigyan mo kami ng karunungan at kaalaman. Patuloy na binibigay mo kami sa oras ng pag-aaral. Salamat sa mga kapatid na nakasama namin sa gabing ito, sa lahat, mga kaibigan, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa bawat isa. Ikaw po ang nakakaalam at nakakakilala sa iba't ibang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang magbigay ng kalutasan kung ito ba na'y problema at patuloy na pagpapala at karunungan sa bawat isa sa amin. Ika'y lagi namin maparangalan at maitaas ang iyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po muna mga kapatid. Salamat sa inyong patuloy na pagsama at paggabay at pakikipag-aral sa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bukas po ulit, susunod na mga talata. God bless everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po.